O Sheikh para magsaktong 9. Okay, okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngayon gabi ng Tuesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Nizar Yusuf Ubpon. At bago po natin simulan ang ating muhadarang ng gabi, ay nais ko pong simulan sa pagbabasa ng Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating mga puso. Muli, aking pong ipinapakilala ngayong gabi ang ating tagapagsalita na si Sheikh Nizar Yusuf Ubpon. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. At ang kanyang tupiko ay ang pag-iingat o pangangalaga sa dila. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khairi khalqillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabilang sa napakagandang topic na kinakailangan natin, na kung saan ay kinakailangan nating paalalahanan palagi ang ating mga sarili, ay itong pag-iingat natin o pangangalaga natin sa ating dila. Kung ating isipin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa napakalaking biyaya na binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay itong ating dila, sapagkat sa pamamagitan nito ay nagagawa natin makapagsalita, na ilalabas natin yung ating saloobin, yung ating gustong sabihin, nagagawa nating kumbaga makuha yung mga gusto natin, yung mga pangangailangan natin, at syempre nagagawa nating sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pag-alala sa Kanya, sa pagbabasa ng Quran, at saka sa paghingi ng tawad sa Kanya, at marami pang iba. Dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong dila natin, although na napakaliit na parte ng katawan natin, pero ito ay kung gagamitin lang sana ng tao sa tamang paggagamitan, ay tiyak na napakaraming gantimpala ang kanyang makukuha dito. Ganun din naman, kung ito ay gagamitin ng tao sa maling paraan, ganun din, maraming makasanang ang maaari niyang makuha ng dahil dito sa kanyang dila.
So, yun nga, ang dila maaring maging daan tungo sa paraiso, tungo sa habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganoon din, maaring maging daan ito tungo sa puot, galit, tungo sa kaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa impyerno. Ang ating nila binanggit ng mga ulama, sabi nila, ito daw yung a'sa al-a'da fil insan. Kumbaga, ito daw yung napakadaling makakuha ng kasalanan. Itong dila natin. Makasalanan daw ang ating dila natin. Ang dila natin. Kasi daw, bakit napakadaling makakuha ng kwan ng kasalanan? Kasi yun nga, hindi, kung napakadaling bitawan ang salita. Kumbaga, paggalaw mo lang nito, so walang kahirap-hirap na kumbaga magagamit mo ito. Kaya nga binanggit ng mga ilan sa mga sabi nila, ito yung a'zamu ala, kumbaga pinaka malaking kagamitan na kung saan ginagamit ng syaitan laban sa ating mga tao. Binanggit ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, innal insana yahunu alayhi at-tahaffuz wal ihtiraz min akli al-haram wal-zulm wal-zina wal-sariqa wa shurbil khamr wal-nazar al-muharram wa ghairi dhalik. Kung magkakatotohanan daw ang tao daw ay madali sa kanya na makaiwas dito sa pagkain ng haram, especially kapag yun na inaral mo, nalaman mo, so madali mo lang maiiwasan to. Kapag may takot ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi mo magagawa yung kwan, yung zulm, yung panluloko, pandaraya, yung pangangalunya, pagnanakaw, pag-inom ng alak, at yung pagtingin sa mga ipinagbabawal, at iba pang mga kwan, mga gawain. Kumbaga, ang tao daw ay madali lang sa kanya na iwasan ang mga bagay na ito. Samantala, wayaswabu alayhi at tahafuz min harakati lisanihi. Samantalang mahirap naman daw pigilan ng isang tao yung galaw ng kanyang dila. Ibig sabihin yung mga nabibigkas na sasabi ng kanyang dila. Hanggang sa nakakakita ka ng tao, sometimes makakita ka ng tao na kung saan, kung titingnan mo sa panlabas na anyo ay sobrang relihiyoso, yung kumbaga hindi siya makamundo, kumbaga hindi malaki sa kanya ang mga makamundong bagay, which is parang focus, at mas malaki sa kanya ang ibada. Subalit la ta'lam annahu yatakallamu bil kalimat min sakhatillahi subhanahu wa ta'ala. Hindi mo alam pala na yung tao pala na yun na akala mo ay sobrang relihiyoso, sobrang malaki ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun pala may naitatago palang kwan. Kumbaga may ginagawa na kababalaghan, which is yun nga, nakapagsasalita siya ng mga salita na kung saan hindi niya namamalayan, napapansin, hindi niya iniisip yung mga salitang nabibitawan niya ay kabilang na pala ito sa mga ikinagagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang isang tao kapag kanyang itinatak sa kanyang puso't isip na siya ay kumbaga may nagbabantay sa kanya, may naglilista sa kanyang mga ginagawa, maliit man o malaki, dito kapag ang tao ay kanyang iniisip yan araw-araw, lagi, every time ay parati niyang nire-review ang kanyang sarili dito. So dito, iingatan ng tao ang kanyang masasabi. Iingatan niya, iisipin muna niya yung mga mabibigas niya, yung mga lalabas sa kanyang dila, sa kanyang bibig. So yun. Kasi yun nga, mag-iingat siya na baka maging dahilan ito ng pagkagalit sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baka maging dahilan ng, kumbaga, baka makapanakit siya sa kanyang kapwa. So yun, kaya yun, iingatan niya palagi na may mabigkas siya, may masabi siya na maaring ikagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun, ang tao kapag always niyang iniisip na kumbaga siya ay binabantayan,
may naglilista sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga nasasabi. So yun, mag-iingat siya sa kanyang mga ginagawa, mag-iingat siya sa kanyang mga sasabihin. Yun nga, kapag ang mangyayari nun, iisipin muna niya yung mga bago niya, yung mga salita, bago niya bitawan ito ay iisipin muna niya. Kung sakaling ito ay nakakabuti naman, so yun, sasabihin niya. Pero kung sakali na sa tingin niya ay ikakagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, so pipigilan niya kanyang sarili at hindi niya sasabihin yung gusto niyang sabihin. So yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong dila natin ay kinakailangang ingatan natin ito. Dapat, yun nga, iwasan natin na makapagsalita ng mga salita na kung saan ay kabilang sa ikakagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi ito ay magsasaksi sa atin sa araw ng paghuhukom. Kung sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sa araw na yun ay kumbaga magsasaksi sa alaban sa atin yung ating mga dila, yung ating mga kamay, yung ating mga paa sa mga ginawa natin dito sa mundo. Bagkus itong dila na ito, tulad ng binigit ko kanina, ay maaring maging dahilan upang ikaw ay makapasok ng impyerno. Waliyadu billah. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga ang karamihan daw na dahilan ng pagpasok ng mga tao sa impyerno ay nang dahil sa dalawa. Nang dahil sa al-fam wal farj. Sabihin nang dahil sa itong dila natin at itong hinaharap natin. Yung itong masilang parte natin. Kasi kapag itong dalawang to ay kapag di na-control ng tao, di niya iningatan, di niya na-control, ay tiyak na maaring maging dahilan ito ng kanyang pagpasok sa impyerno. At maaari din, itong dila natin ay maging dahilan din upang tayo ay kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanyang kahabagan, kanyang mahalin, kanyang kaawaan. Binagit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, sabi niya, may yadman li ma bayna lihyayhi wa ma bayna fakhidhayhi adman lahu al-jannah. Ang sino mang may gagaranti niya sa akin na kanyang iingatan itong nasa pagitan ng kanyang dalawang hit at ng kanyang balbas at bigote at itong nasa pagitan ng kanyang dalawang hita ay may gagaranti ko sa kanya ang kanyang pagpasok sa paraiso. So tinutukoy doon sa pagitan ng bigote at balbas natin ay itong dila natin, itong bibig natin. Samantalang tinutukoy doon sa pagitan ng ating dalawang hita ay itong masilang parte natin. So yun nga, binigit ng mahal na propeta na ito ay maaaring maging dahilan ng ating pagpasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nararapat lamang na gamitin natin ito sa ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwasan natin, pigilan natin ang ating sarili na magamit ito sa mga bagay na ikagagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At always nating pakatandaan na ang bawat salita na ating nabibigkas, ating nasasabi, ay ito ay naililista. Ang katibayan nito mula sa banal na Quran, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kumbaga, walang nabibigkas na salita maliban na lamang na mayroong raqibun atid. Dito sa raqibun atid ay nagkaiba-iba ng pananaw ang mga mufassirun. Dagdag kaalaman lamang dito sa tafsir ng dalawang ito kasi may nagsabi na ang raqibun at saka atid ay dalawang malak daw, dalawang anghel, which is mali yun sa pananaw ng karamihan sa mga mufassirun. Kabilang sa mga binanggit nila na kahulugan itong raqibun atid, binanggit ni Imam Al-Qurtubi, sabi niya, ang raqib ay nasa tatlong maaring kahulugan nito. Unang-una, annahu al-mutatabbi' lil umur. Kumbaga ito yung nagbabantay sa ating mga gawain, sa ating mga kilos. Pangalawa, al-hafiz. Kumbaga nangangalaga sa ating mga ginagawa, sa ating mga nasasabi. Pangatlo, annahu shahid. Kumbaga sumasaksi sa ating mga
ginagawa sa ating mga nasasabi. Samantala ang atid ay dalawa ang ibinigay na meaning nito sa pananaw ni Imam Al-Qurtubi. Una, an-naul hadir alladhi la yagib, ibig sabihin always present. Yung lahat ng kumbaga hindi ito mahiwalay sa atin. Always present. Itong rakibun atid, itong atid. Samantalang ang pangalawa na ibinigay nilang meaning dito, an-naul hafiz al-muad, imma lil hifz wa imma lil shahada. Ibig sabihin, yung nagbibilang ng nagkukwenta ng ating mga nasasabi o di kaya ating mga nagagawa. Samantala binanggit naman ni ni Sheikh Salih Al-Utsaimin, sabi niya, Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dito sa pakulugan ng Raqibun Atid, which is malapit lang dun sa binanggit ni Imam Al-Qurtubi, ay Raqibun Atid, bima'na Raqib Muraqib, laylan wa nahar, ibig sabihin nagbabantay sa umaga at sa gabi, kung saan ay hindi na nahihiwalay na sa tao, always nandyan. Yung atid naman ay always present, hindi na absent, which is hindi na hiwalay sa tao. Yun nga, halos magkatulad lang doon sa binanggit ni Imam Al-Qurtubi. So yun, dapat nating alalahanin palagi na always may nakabantay sa ating mga kilos, sa ating mga nasasabi. Always mayroong na lumilista nito. So dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagpigil ng tao sa kanyang dila at yung kanyang pagsisikap na mapigilan ito sa na makapagsalita ng mga ipinagbabawal o di kaya mga dahilan na ikagagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga bagay na hindi karapat-dapat sabihin ng isang tunay na mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi niyang pakatandaan na ito ay musil ila ridwanillahi Subhanahu wa Ta'ala. Maaring maging daan ito upang makamit natin ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At napakalaking tulong din ito. Siyempre, sa paggawa ng mga kabutihan, sa paggawa ng mga pagsama sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya binanggit ni Muaz radiyallahu anhu kung saan sinabi sa mahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may nagsabi sa kanya na dullani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaidani anin nar. Kumbaga, turuan mo daw ako, ituro mo daw sa akin kung ano yung gaway na kung saan ay mas magpapalapit sa akin tungo sa paraiso at magpapalayo naman sa akin tungo sa impyerno. So binanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga ilang mga gawain na napakarami na binanggit siya doon. Then kabilang doon sa karugtong noon, sabi niya, sumakal ala adulluka bimalaki hadha kullihi. Kumbaga, gusto mo bang ituro ko sa iyo, sabihin ko sa iyo na kumbaga masasaklaw niya ang lahat ng mga khair, mga taa na binanggit ko kanina. Yun ang ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kufa alayka hadha ya Muad, kufa alayka hadha. Kumbaga, pigilan mo yan. Ang tinutukoy dito ng mahal na propeta, yung dila. Pigilan mo yung dila mo na makapagsalita ng mga bagay na ikakagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito nagtanong si Muad radiyallahu, sabi niya, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Kumbaga, ya Rasulullah, paparusahan pala tayo sa ating mga nasasabi. Sabi naman ng mahal na propeta, sakilat ka umuka ya Muad. Kumbaga, ito ay fakadat ka umuka. Kumbaga, sana ay di ka na ipinanganak ng nanay mo. Pero ito ay hindi nangangahulugan na dua na masama para sa kay Muad, which is binanggit ng mga ulama ay bilang pag-iingat lang, bilang warning lang kay Muad. Kumbaga, sabi dito ng mahal ng propeta, wahal yakubun nasa ala wujuhim aw ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Kumbaga, yung hindi baga ang dila ang dahilan ng paghulog sa mga tao sa impyerno, yung resulta, kumbaga yung na-harvest, yung resulta, yung nasasabi
ng dila nila. Hindi ba yan ang dahilan ng kanilang pagpasok sa impyerno? So dito nangangahulugan lamang na kabilang sa dahilan ng pagpasok ng tao sa impyerno ay itong ating dila. Kaya kinakailangan natin ingatan ito kung saan iwasan natin na makapagsalita ng mga bagay na ikagagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakaraming mga tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na yun nga, hindi nila iningat ng kanilang dila, lumalabas sa kanilang dila. So, in the end, ang nangyari ay nagsisisi sila. Saka lang nila na naiisip yung kanilang nabitawang salita ay after nilang mabitawan ito. Naisip nila na sana di ko na nasabi yon. Sana hindi ko na nabanggit yon. Sana hindi upang sa ganun na hindi na ako nagkasala sana. So yun, napakaraming mga tao na ganito nagsisisi after nilang mabitawan, masabi yung mga bagay na di dapat sabihin. Binigit ng mahal na propeta sa isang hadis pa, sabi niya, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Katotohanan ng alipin daw ay nakakapagsalita ng salita na kung saan ay kabilang ito sa mga ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi niya, kumbaga, yung kanyang nasabi ay hindi mo na niya ito pinag-isipan, bigla na lang niya ito nabitawan, nasabi. So yun pala, maging dahilan pala yun ng pagtaas ng kanyang antas sa paraiso sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna al-'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ganun din, minsan yung tao nakapagsasalita ng mga salita na kung saan ay kabilang sa mga ikinagagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din, hindi niya agad, hindi mo na niya pinag-isipan na kung saan yung kanyang nasabi o hindi kaya kanyang binanggit ay kabilang ba ito sa mga makakasira o di kaya ikagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi niya mo na pinag-isipan yun. So yun, anong resulta? Yahwi bihafi nari jahannam. Maging dahilan ito ng kanyang pagpasok, pagkahulog sa nagbabagang apoy sa impyerno. So yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ingatan natin always ang ating dila na makapagsalita ng mga bagay na ikagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang pinakamainam na, kumbaga, pamamaraan, uslub na itinuro sa atin ng mahal na propeta sa mga bagay na tulad nito, ay yung hadis na kung saan ay inshallah Subhanahu wa Ta'ala napakainam na gagawin natin ito always, itong hadis na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ang sino mang naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kabilang buhay ay magsalita ng mabuti. At kung sakaling wala na siyang masasabing mabuti, ay mas mainam na manahimik na lamang. So yun, kabilang pa sa dapat nating maunawaan, itong salita na lumalabas sa ating dila ay nasa tatlong bagay lang naman. Una, maaring yung lumalabas sa ating dila ay mayroong maslaha, mayroong kabutihan na kumbaga dulot nito. So yun, kapag ganon ay dapat nating sabihin yon. Kapag may kabutihan, may maslaha na dulot yon, may gantimpala na makukuha doon. Pangalawa, na maaring lumabas sa ating dila ay kapag mapsada, kung ito ay nakakasira either sa kapwa natin, uli kay ikagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mas mainam na, syempre na pigilan natin ang ating dila na hindi ito masabi. At minsan naman, ang lumalabas sa ating dila ay bainahuma, either bainal masalah wal mafsada. So kumbaga, di tiyak, di tukoy kung nakakabuti ba to o makakasama ito. So pinakamainam doon, kapag ganun yung sitwasyon, ay mas mainam na wag na lang bitawan, wag na lang sabihin kapag ganun. Kaya kinakailangan yun nga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ulitin natin na dapat always nating pangalagaan ng ating dila upang sa ganun ay makamit natin ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pinakahuli dito, pinagit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa hadis ni Tirmidhi, kung saan sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a tukaffiru al-lisana taqulu lahu ittaqillah fa innama nahnu bika fa idza istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Kumbaga, every time na inuumaga ang tao, ang buong parte ng ating katawan ay tukafirul lisan. Kumbaga parang niwawarningan, pinagsasabihan na ikaw dila, ittaqillah,
katakutan mo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi fa innama nahnu bika. Kasi kami, sabi niya, ay kumbaga parang under lang sa'yo. Fa idha istaqamta, kung ikaw ay magiging matuwid, so magiging matuwid na rin kami. Pero kapag ikaw ay nalihis, kapag ikaw ay naligaw, kapag so ganun din, madadamay din kami. So yun mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, siguro hanggang dito na lang. Syukran sa inyong lahat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga ating nasabi dito ay nawa ay hindi pala nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging aral sa atin kahit pa paano ay kapulutan natin ng aral ang muhadara natin sa gabing ito. Nawa ay patnubayan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na always nating magamit ang ating dila sa mga bagay na ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala at nawa ay patnubayan nawa tayo lagi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang ating dila ay makaiwas sa mga ikagagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.